balutan ng misteryo. Basta't may naghihintay na paraiso, pupuntahan ito. Katulad ng probinsyang ito na may mga kwento man ng hiwaga, hindi maikakaila ang ganda. Binansagang God's Little Paradise. Sobrang puti nung sand. Mas maganda pa nga than Boracay eh. May mga caves, maganda yung beach, parang undiscovered na place. Maganda yung beaches nila sobra. And yung mga dive sites nila, sobrang colorful. Hindi mo i-expect na meron silang magandang rice terraces comparable sa Cordillera. Ang tinutukoy na rice terraces ng probinsya namumukod-tangi raw sa iba pang hagdan-hagdang palayan dahil sa nakatago ritong sikreto na talaga namang makapigil hininga. Nahihiwagaan na ba kayo kung saan ito? Welcome to the friendly heart of the Visayas. Biyahe tabay sa probinsya ng Bohol. Sigurado, marami na po sa inyo ang nakarating sa island province na ito. Pero kung akala nyo, kabisadong-kabisado nyo na ang lahat ng mapapasyalan rito, here's more. Rice terraces, waterfalls, cave jumping, river bike, at mystic tour. Saan ito? Pero saang parte nga ba ng Bohol ang ating destinasyon? Most people would go to Bohol and minsan Tagbilaran lang and Panglao, di ba? But the best beaches in Bohol is in Anda. 2 oras mula sa Tagbilaran Airport, ang bayan ng Anda, tahanan ng isa sa pinakamagandang beach sa Bohol, ang Kinale Beach. 2 kilometro lang ang haba nito, pero ang buhangin, pinong-pino at putim-puti. Sagana rin ang bayan ng Anda sa mga cave pool. Humigit kumulang 10, pero 3 lang ang bukas sa mga turista. Ang Cateres Cave, Convento Cave, at ang pinakadinarayong Cabagno Cave. Para marating ang Cabagno Cave, pwedeng umarkila ng habal-habal mula sa poblasyon sa halagang 30 pesos lang. Marami kami sa mga rough road na dadaanan rito. Meron kasi ibang mga foreign na excited sila na sasakay ng mga motorcycle. Saka low price kami. Ang magkakaibigang Francisco, Neus at Shayan mula Barcelona sa Spain, hindi nagpapigil na subukan ang paandar ng Anda. Let's go and check this Cabagno cave. Kung titignan sa malayo, akala mo may hukay lang sa lupa. Pero huwag magpapadala sa nakikita lang ng mata. Lalo pat ang tunay nitong ganda, matutunghayan sa malapitan. Ito na ang Cabagno Cave. Meron itong pinaghalong tubig taba mula sa bundok at tubig alat naman mula sa dagat. Kapag maganda ang panahon, kumikislap pa ang tubig sa linaw. May lalim itong 10 to 18 feet. Depende kung high tide o low tide ang dagat. 20 to 25 feet naman ang lulundagan mula sa bukana ng kuweba. Siyempre, dahil once is never enough, never meron ditong hagdan para makabalik paakyat, para makalundag ng paulit-ulit. Jayas na yan! No, you shouldn't be afraid of anything. The cave is absolutely safe. You can jump. The water is amazing. There is no stone or rock that you should be afraid. So, you should come and try. Nakakatakot pero ang saya. Ang sarap. Ang sarap sa feeling. Ang kuwebang ito nasa pribadong lupain at pangangalaga ni Charlie. Kada tao, 50 pesos ang entrance fee. Pinakailalim sa tubig, mga bato-bato lang, green weeds, at saka mayroong isda na tilapia, maliliit lang. Tapos may maupuan ka sa gilid, safety naman lumangoy. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang dinarayong kuweba ng Anda nababalot daw ng hiwaga.
Ayon sa alamat, tuwing hating gabi, may barkong dumadaong sa kuweba na siyang pinagkukunan daw ng kakao ng sinaunang nangangalaga rito. Binong ng panahon, may mga tao na pumupunta, bumibili ng kakao, tapos sinasabi na yung address daw kay Crescencio Cabagno. Yun po yung nakuha yung pangalan niya, kaya naging Cabagno Cave. Mga alas 12 ng hating gabi, mayroong tumutunog na barko na putut. Mayroon daw magdi-deliver ng kakao. Wala namang taniman dito sa kakao, pero sabi-sabi lang ng tao. Pero ito ang hindi sabi-sabi lang. Kailangan maprotektahan ng kuweba. Hindi sa mahiwagang barko, kundi mula sa mga basura ng mga bumibisita. Pag magdadala sila ng mga pagkain, food waste nila kailangan nilang dalhin at huwag itapon kung saan-saan. Kung manghang-mangha na kayo sa ating mga pinapasyalan sa Bohol, ihanda pa ang sarili sa nakakapanindig balahibong ganda. 30 minuto mula sa bayan ng Anda, ang bayan ng Kandihay, kung saan may natatagong rice terraces. Kailangan lang magbayad ng 20 pesos sa barangay Kadapdapan para makapasyal sa Hagdan-Hagdang Palayan. Mula outpost to rice terraces, maglalakad pa po tayo ng 10 minuto. Taong 1971, nung nagbayanihan ang mga magsasaka ng barangay para mabuo raw ang rice terraces na ito, kasabay ng pagkakaroon nila ng irigasyon. Mahigit 400 ektarya ng mga bundok ang ginawang palayan. Biyaya para sa mga taga rito na pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay. Nakilala ng aming team doon si Mel June. Hirap po ma'am, pag-ani na, paakyat. Buti sa mga patag, hindi ka na mag-aakyat-akyat sa mga pilapil. Tapos yung mga ani mo, mga sako, akutin mo pa dito paakyat. 250 hanggang 300 pesos kada araw ang kinikita ni Mel June na sweldo mula sa may-ari ng sinasaka niyang lupa. Lahat ng kanyang kita nakalaan para sa dalawa niyang anak, sina Laika at Junior. Makaahon sila, kaaral. Kahit mahirap, basta makatapos lang ang mga bata. Paalala lang po sa mga turista na gustong bumisita dito sa terraces na igalang po natin yung kalikasan namin dito, and then yung basura po na kailangan hindi po sila magkalat. Napakagandang pagmasdan, lalo pat may ibubuga pa pala ang rice terraces ng Kandihay sa ibaba lang ng rice terraces. Sa barangay Kadapdapan, naroon ang pinakamataas na waterfall sa buong probinsya ng Bohol, ang Canumantad Falls. Ang mga balikbayang seafarer na sina Maria, Romil at Megan dito sa Bohol dumiretso para masulit daw ang kanilang bakasyon. Napakasulit na makita din namin ng Pilipinas dahil pinagmamalaki namin ng Pilipinas sa mga kaibigan namin sa ibang bansa. Canumantad, ibig sabihin 60 feet na siya ring taas ng waterfalls. Meron itong 2 layer o palapag, pero ipinagbabawal itong akyatin dahil madulas. Tubig ng falls na ito ay galing sa bundok. Ang iba ay kinukuha ng irrigation canal patungo ng rice terraces doon sa barangay Kadapdapan. Pati ang waterfalls, nababalot din ng mga kwentong bayan. Noong unang panahon, may nagsasabi na yung isang gabi noon, narinig silang nagsasounds, nagdidisco daw. Pero sa taga rito wala, mayroon lang pagdududa. Pero buhat daw nung pinabendisyonan ng barangay ang waterfalls, dinayo na ito ng mga turista at wala na rin daw sila ritong dapat pang katakutan. Pagod na ba kayo? Kain muna tayo ng kalamay. Sa Hagna, 1 oras mula sa Kandihay, makikita sa highway ang isa sa supplier ng kalamay sa isla, ang tindahan at pagawaan ni Ching. Nag-umpisa ako ng paggawa ng kalamay 1966. 13 pa yung edad ko. Hanggang sa nag-asawa ako, ito ang bumubuhay sa amin. Dinatna ng aming team na abala sa pagsasagwan, paghahalo sa malalaking kawa ang mga tauhan ni Ching. Mahirap malapot naman. Exercise lang. May 2 flavors ang kalamay dito, original at ube. 8 oras nilang hinahalo yung kalamay. Ngayon, patapos na siya, kailangan na nilang
ilalagay sa bao sa packaging ng Pagkaluto ng kalamay, habang umuusok pa sa init, mabilis itong isinalin sa bao ng nyog. Kailangan siyang ipak habang mainit kasi pagka malamig na, titigas na siya. Masarap talaga, malaki tapos may mani pa. Paghila mo, hindi mo mapunit ng diretso-diretso kasi malagkit na malagkit, lalong masarap. Kung nabusog sa bigat sa tiyan ng kalamay at feeling guilty at nagsisisi, sa Lobok River, pwede mong i-work out ang iyong kinain. Sa pamamagitan ng pagbibisikleta sa ilog. Yes na yan! Nobyembre ng nakaraang taon nung binuksan ang water bike sa Lobok River. Ang may paandar nito, si Boy. Dito naman natin gagawin ginagawa ang mga water bike. Ito yung mga bisikleta na tinutungtong namin sa bangka. Ito naman para sa pangresyo namin, motorsiklo na ginagamit para mas mabilis. Customized ang bawat water bike. Kinakabitan ng maliliit na bangka ang bawat mountain bike. Para ka lang nagbibisikleta sa kalsada ba? Ikot mo ganun yung paa mo, tatakbo na yan. Bago sumakay at magbisikleta, dapat magsuot muna ng life jacket. Tuwing umaga, pwedeng mag-exercise ride sa halagang 100 pesos at 300 pesos naman kung fun ride sa loob ng isang oras. It's harder than it looks. We're sweating a lot. We're used to bicycles in Amsterdam. This is more difficult. Sa totoo lang, isa ang Bohol sa mga probinsyang wala akong kasawa-sawang balik-balikan.